Good news mga kabayan, 9-9 sale tayo, bagsak presyo ang Likha products. Tubig ng Banahaw necklace, 400 pesos na lang. Gabay medalyon, from 1,199, 999 na lang. Habak de bala, from 2,000, 1,500 na lang. Lana with San Benito, from 2,500, 1,500 na lang. Tatagal ang promo hanggang September 12 or hanggat merong stocks. Habol na kayo mga kabayan kasi na-announce ko na to kaninang umaga pa. Habang meron pang natitirang stocks, mag-checkout na kayo. Nariyan ng link sa comment section. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Dahil ang alam nito, si Tikas ang may gawa ng lahat. Ako ang pumatay sa matanda. Saktong dumating yung lalaki. Kinuha niya ang lahat ng pera. Wika ni Tikas. Hindi na nagsalita pa si Noel. Sa halip ay nagsinungaling na lang ito na nasabit sa matalas na bagay ang binti ng alaga. Wala kayong dapat alalahanin. Galos lang to para kay Tikas. At isa pa, may 2 araw pa tayo para maganda. Kaya siguradong gagaling pa siya bago sumabak sa susunod na soldata. Wika ni Noel. Ay mabuti naman kung ganon. Malaking kawalan si Tikas sa ating mga plano. Tugon ni Mang Deo. Malaki ang pagkakamali ko nang gamitin ko ang mga magulang ni Tikas sa pansariling kapakanan. Ako ang dapat sisihin sa mga nangyari. Ngunit nandito kayo ngayon at pilit itinatama ang mga maling nagawa ko. Wika ni Lucas. Bilang tao, nakakagawa tayo ng mga bagay na inaakala nating makakabuti. Pero sa bandang uli, hindi natin namamalayang napapasama na pala tayo. Saka na lang natin mapupuna sa oras na madapa at unti-unti nang gumuho ang mga binuo natin. Wika ni Noel. Napangiti si Lucas dahil sa halip na siya ang magpayo sa inaanak, siya pa ang nakakarinig ng mga salita dito. Hindi ko akalaing may nalalaman ka rin palang malalim na salita. Akala ko'y pagpapatoka lang at paghimas ng balahibo ng manok ang nalalaman mo. Wika ni Lucas. Bagaman nagbibiro ito, alam niya sa sariling tama ang sinabi ng inaanak. Dahil siya mismo ang unang nagbitiw ng mga katagang ito sa ama ni Noel. Natatandaan ko yung mga sinabi mo sa ninong mo, Lucas. Noel, alam mo bang siya din mismo nagsabi sa akin yan ng binata pa kami? Wika ni Mang Deo. Tama ang sinabi ng tatay mo. Madalas nga akong nagpapayo sa kanya noon, lalong-lalo na pagdating sa kababaihan. Alam mo'y, hindi sila magkakatuluyan ng nanay mo kung hindi dahil sa akin. Masayang nag-usap ang mga ito, na halos nakalimutan na kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Habang patuloy na nag-uusap ang tatlo, lingid sa kalaman nila, unti-unting lumalala ang lagay ni Tikas. Kinabukasan, maagang tinignan ni Noel ang mga manok. Nagulat ito dahil nakahiga na sa sahig ng kulungan si Tikas. Mahina na ang pangangatawan. Tikas? Tikas? Anong nangyari? Naririnig mo ba ako? Tanong ni Noel habang dahan-dahang binubuksan ang kulungan ng alaga. Hindi naman sumasagot si Tikas, kaya binuhat niya ito upang dalhin sa loob ng tahanan. Tinignan ni Noel ang katawan ni Tikas. Nanlaki ang mga mata ng binata. Unti-unting nangingitim ang paligid ng sugat nito. Malakas na laso ng nilagay ng matandang albularyo sa patalim na ginamit niya para sugatan ako.
Hindi to kayang panlabanan ng katawan ko. Wika ni Tikas habang pilit na tinatayo ang sarili. Teka, sandali, huwag ka nang tumayo, Tikas. Meron bang paraan para matanggal yung lason? Meron, Noel. Pero may epekto sa akin eh. Bukod sa maaaring gumaling ang sugat ko, papalakasin din ang proseso ang aking katawan. Yun nga lang, merong posibilidad na mawala ang aking alaala at hindi na kita makilala. Anong ibig mong sabihin, Tikas? Anong hindi mo na ako makikilala? Mawawala ang alaala ko at tuluyang kitang makakalimutan. Hindi mo na rin maririnig ang boses na nasa isip mo. Para sa'yo, pangkaraniwang manok na lang ako. Bakit naman ganun? Anong proseso ba yung sinasabi mo, Tigas? Ito ay sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming dugo. Papalakasin nito ang pangangatawan ko. Gagaling ang lahat ng pinsalang dulot ng lason. Ngunit gaya ng sinabi ko, mawawala ang alaala ko tungkol sa'yo. Kaibigan, kung maililigtas nito ang buhay mo, siguro mas gugustuhin ko na lang na hindi mo ako maalala kaysa naman mawala ka ng tuluyan sa paningin ko. Kumalma ka, Noel. Mag-isip ka ng mabuti. Hindi kailangan magpadalos-dalos na magdesisyon sa bagay na to. Tandaan mo, maaari kayong mapahamak dahil wala na ako sa katinuan at pwede ko kayong atakihin. Kapag nangyari yon, Noel, hindi ko kontrolado ang sarili kong katawan sa oras na makatikim ako ng dugo ng tao. Pag-uusap ng dalawa. Pinagmasdan nito si Mang Deo at Lucas na masaya pa ring nag-uusap. Pero anong gagawin ko? Hindi kita pwedeng hayaang mamatay, kaibigan. Kaya nga pag-isipan mong mabuti. Mamili ka. Tatalikuran mo ba ang pangarap ng ninong mo? Kung ano man ang maging pasya mo, Noel, ay igagalang ko. Dahil alam kong ito ang kagustuhan mo. Hindi ko alam kung anong pipiliin. Pareho kayong mahalaga ni Ninong sa akin eh. Naguguluhan na ako, Tikas. Kaya nga pa ulit-ulit kong sinasabi sa'yo, bigyan mo ng oras. Hindi mo kailangang gumawa ka agad ng desisyon. Mag-isip kang maigi. Wika ni Tikas. Hindi na maaaring iatras ang binata ang laban. Ngunit hindi rin ito maaaring hayaang mamatay ang kaibigan. Napansin naman ni Mang Deo ang anak na nakatungo sa mesa habang pinagmamasdan ng alaga. Anong nangyari kay Tikas? Ang buong akala ko, maayos ang kalagayan niya. Nanlaki mga mata ng binata. Ayaw pa sana nitong sabihin sa dalawang matanda ang nangyari. Kaso nga lang wala na siyang magagawa. Nakita na ng ama ang kalagayan ni Tikas. Yun din ho ang akala ko, tay. Yung ginamit na patalim kay Tikas, nilagyan ng laso ni Mang Ponso. Hindi ko alam kung paano ito gagamutin. Ganun ba? Wala din akong alam sa mga ganyan, Noel eh. Ay sandali lang, kakausapin ko ang Ninong Lucas mo. Wika ni Mang Deo. Nang malaman nito ni Lucas, dali-dali niyang pinuntahan ang binata. Bakit hindi mo kaagad nalaman, Noel? Anong lason? Sandali lang. Abdo ng palaka ang ginamit ni Mang Ponso. Hindi ganun kahirap tanggalin ang lasong ito, pero nangangailangan ako ng mahabang oras para tuluyang alisin sa katawan ni Tikas ang lahat ng lason. Wika ni Lucas. Dali-dali itong pumasok sa kanyang silid. Kinuha ang mga lumang kagamitang pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Dating mananandok ang aking ama at kahit papano'y may natutunan din ako sa kanya. Madali lang para sa akin ang pagtatanggal ng abdo ng palaka. Kailangan lang kumapit ni Tikas ng maigpit
upang makaligtas sa kamatayan. Nakikiusap ako sa iyo, Ninong. Gawin niyo po lahat ng makakaya niyo para mailigtas si Tikas. Lucas, kaibigan, sigurado ka bang kaya mong gamutin si Tikas? Ako nang bahala, kaibigan. Noel, kakailanganin ko ng dugo mo. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Tila alam nito ang gagawin ni Lucas. Sinabi na sa akin ni Tikas ang mangyayari. Maaaring mawala ang kanyang alaala. Hindi makontrol ang sarili sa oras na masalinan siya ng maraming dugo mula sa akin. Kaya nag-aalala ako, Ninong. Magtiwala ka sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Inilahad ng binata ang kanyang pulso. Hinayaan si Lucas na kumuha ng dugo. Sapat na siguro ang dami ng dugong ito. Sige na, iwan mo muna kami at pakiusap. Ayokong makitang ganyan ng pagbumuka mo. Kaya umayos ka. Nagulat si Noel sa sinabi ni Lucas. Dali-dali itong lumabas ng kwarto. Ang mabuti pa, tignan mo na lang ang mga alaga nating manok. Mamaya, pupunta na ako ng sabungan. Mukhang maagang magsisimula ang soldata. Wika ni Mang Deo. Naglakad papunta sa likod ng tahanan si Noel. Inasikaso ang mga manok. Ngunit hindi nito maiwasang isipin ang kalagayan ni Tikas. Sana lang, magamot ni Ninong si Tikas. Wika ng binata sa sarili habang nagpapakain ng mga alagang manok. Pinagmamasdan lang ni Noel mula sa labas ng tahanan ang ginagawa ni Lucas. Maya-maya ay lumabas na ito ng silid na dala ang engkantong manok. Ligtas na si Tikas, Noel. Kailangan niya lang magpahinga. Ikaw din, bakit hindi mo na ipaubaya sa amin ng tatay mo ang mga soldata ngayong araw? Wika ni Lucas. Salamat po, Ninong. Siguro nga kakailanganin ko munang magpahinga. Masyado nang maraming nangyari ngayong araw eh. Sige ho, kayo na hong bahala ni tatay sa araw na to. Bukas na lang ako babawi. Wika ni Noel. Matapos ang pag-uusap ng magninong, naganda na si Lucas para pumunta sa sabungan. Pagkarating sa lugar, napansin nito ang kakaibang sigawan ng mga tao sa loob. Ilang minuto na rin ang nakalipas nang magsimula ang soldata sa araw na yon. Alam ni Lucas na walang laban ang kanilang mga alagang manok. Ngunit pagpasok pa lang nito sa sabungan, sinalubong siya ng isa sa mga sentensyador. Hindi talaga mapigilan ng mga lahing nagmula sa inyo, Manong Lucas. Ang lalakas pumalo, lalo na yung mga itim na manok. Ibang klase. Wika ng sentensyador. Hindi naman nagsalita si Lucas. Alam nitong maraming lahi ng itim na manok. Wala ni isa mula sa kanilang mga hanay ang kasali sa araw na yon. Naglakad papasok si Lucas. Napansin ng mga kalalakihang nag-uumpukan sa gilid ng ruweda. Lumapit si Lucas. Nakita nito ang isang itim na manok. Halos kamukha ito ni Tikas. Ang pinagkaiba lang, ang mahaba nitong palong na nakatakip sa kaliwang mata. Hindi nito kilala ang taong may hawak sa manok. Ngunit alam niyang may kung anong kakaiba sa isang yun. Hinawi ni Lucas sa mga tao. Nang mapansin siya ang dumaan, nagtabihan naman ang mga ito. Maaari ko bang malaman kung sino ang nagmamay-ari ng itim na manok na yan? Tanong ni Lucas. Alaga ko po to. Ilalaban po sa ilalim ng lindaya ni Don Marcel. Nanlaki ang mga mata ni Lucas nang marinig ang pangalang Don Marcel.
Isa ito sa pinakamayamang sugarol sa kanilang bayan. Nagmamay-ari din ito ng malalaking kasino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapos makuha ang impormasyon, umakyat si Lucas sa kinaroroonan ni Don Marcel. Sinigurong totoo nga ang sinasabi ng binatang may hawak na itim na manok. Nakita nitong nakaupo sa isa sa mga balkonahe si Don Marcel. Kaya naman nilapitan niya ito upang kausapin. Nung una ay ayaw pa siyang palusutin ng mga tao roon. Ngunit nang makilala nito si Lucas, kagad siyang tinawag. O Lucas, ikaw pala. Pasensya ka na at di ako nakahabol sa unang araw ng derby ha. Alam mo naman na marami din akong inaasikasong negosyo. Bueno, balita ko. Naging masaya daw ang unang araw ng pasabong mo ha. Wika ni Don Marcel. Magandang araw sa iyo, Don Marcel. Oo, sayang at hindi ka nakadalo sa unang araw ng derby. Pero maiba ko, anong ginagawa ng isang kilalang tao sa pipitsuging pasabong na ito? Tanong ni Lucas. Kaya malait o malaki. Sugal pa din to. Alam mo naman ako kung saan may pasugalan, nandun ako. Lalo na kung alam kong may interesanteng mangyayari. O nga pala, mabukat samahan mo ko sa akin tagumpay. Kakaiba talagang manok ni Crisanto. Unang soldata pa lang, nagpapakitang gilas na. Wika ni Don Marcel. Alam ni Lucas na ang tinutukoy nito walang iba kung hindi ang binatang pinagkakaguluhan sa ruweda. Yan din ang narinig ko kanina sa aking pagdating. Hindi ko akalaing kayo pala ang may hawak sa binatang yun. Ang binatang merong itim na manok. Yun ba? Matagal ko nang hawak si Crisanto. Sa totoo lang, siya at ang kanyang ama ang nagdala sa akin sa kinakatayuan ko. Mukhang may dalang swerte ang alaga nilang itim na manok. Tugon ni Don Marcel. Dahil sa mga sinabi nito, nabalot ng kuryosidad ang isipan ni Lucas. Ang pagkakalam niya, si Noel at Mang Deo na lang ang may hawak ng mga lahi ng mga talunanon. Nanatili si Lucas. Pinanood ang laban ng itim na manok. Halos walang pinagkaiba ang kilos nito kay Tikas. Kung hindi lang sa mahabang palong nito, mapagkakamalan mong si Tikas ang lumalaban. Sapat na ang nakita ko sa sinasabi mong itim na manok. Binabati kita, Don Marcel. Bueno, mauna na ako. May asikasuin pa ako sa mga imbentaryo. Wika ni Lucas. Akmang tatayo na sana ito nang muling magsalita ang Don. Teka, sandali. Sa pagkakalam ko, may hinahawakan ka rin magandang linyada. Ito ang pinunta ko sa lugar. Kaya sana, huwag mo akong bibiguin, Lucas. Bigyan mo ako ng magandang laban. Yung maaaliw ako ng gusto. Nagulat si Lucas sa sinabi ng Don. Hindi na ito nagsalita pa. Dali-daling lumabas ng balkonahe. Alam ni Lucas na hindi mag-aaksaya ng panahon ang mga taong kagaya ni Don Marcel sa isang maliit na pasabong kung walang nakakapukaw ng interes nito. Habang naglalakad palabas ng sabungan, sinalubong naman ito ng kanyang tauhan. Manong, nakita niyo ba yung kakatapos lang na soldata? Akala ko ba'y wala na kayong kasaling manok? Bakit nasa ruweda ang alaga ni Noel? Wika ng tauhan ni Lucas. Wala nga tayong kasaling manok sa labang ito at hindi kay Noel ang isang yon. Dumito ka muna at makiramdam, Iking. Kailangang malaman ni Deo at Noel ang nangyayari. Tugon ni Lucas at dali-dali itong umuwi. Pagdating sa tahanan, nakita nitong nagkakape sa labas ng bahay si Noel.
Nasaan si paring Deo? Hindi pa po bumabalik Ninong eh. Akala ko nga magkasama kayong dalawa. Hindi ko rin siya nakita sa sabungan. Bueno, may kailangan kang malaman. Hindi nag-iisa si Tikas. May isa pang talunanon na lumalaban ngayon sa ruweda. Hindi naman talaga nag-iisa si Tikas, Ninong. Alam ko ho yan. Ilang beses nang nasabi sa akin ni Tikas ang tungkol sa iba pa niyang kahuri. Kaya hindi na ako mabibigla isang araw. Meron din darating sa ruweda na ganyan. Bakit parang hindi ka nababahala? Sugatan si Tikas at merong posibilidad na makasagupa natin ang itim na manok na yon. Wala namang dapat ikabahala eh. Tignan mo si Tikas, Ninong. Parang walang nangyari. Magaling na ang sugat niya sa binti. Nanumbalik na rin ang lakas. Kaya kung sakaling makabangga natin ang sinasabi mong itim na manok, siguradong magiging magandang laban yon. Napangiti naman si Lucas sa sinabi ng inaanak. Kahit papano nawala ang kaba nito. Maya-maya ay dumating na si Mang Deo. May dalang isang kahon. Hindi kayo maniniwala kung ano ang nakita ko sa manukan. Pasensya na kung hindi ako nakapagpaalam, Noel. Tinignan ko lang ang mga naiwan nating alaga, pero ito ang nadatnan ko. Wika ni Mang Deo habang nilalapag sa mesa ang dalang kahon. Nanlaki mga mata ni Noel nang makita ang isang inahing itim na manok. May akay-akay itong 4 na itim na sisiw. Tay, saan mo nakita ang mga yan? Doon nga sa manukan, doon sa lumang kulungan ng mga inahin. Mukhang matagal nang naglilimlim ang inahing ito. Kakapisa lang ng mga sisiw na yan at sa katunayan, may isa pang hindi napipisa. Yon ang inuupuan ng inahin ngayon. Hindi ko na masyadong nabigyan ng pansin ang lumang kulungan. Dahil alam ko, wala namang nakalagay na inahin doon eh. Pero ang ipinagtataka ko, bakit parang nagiging tampulan tayo ng mga talunanon? Tama ka, napansin ko din yun. Sa paglipas ng mga taon, hindi lang si Tikas ang nasa pangangalaga nyo. Nadadagdagan pa ito. At ngayong may inahina at ilang inakay. Noel, ay mas maganda siguro. Bakit hindi mo tanungin si Tikas tungkol dito? Baka may alam ang alaga mo. Wika ni Mang Deo. Pinuntahan ng binata ang kulungan ni Tikas para kausapin. Kaso nga lang bago pa siya makapagsalita, inunahan na ito ni Tikas. Sinasabi ko na nga ba eh. Makikita niyo yung magina ko. Ibang klase ang tatay mo. Pasensya na, Noel, kung hindi ko nasabi sa inyo. Balak sana kitang sorpresahin eh. Kaso, nadiskubre ni Mang Deo. Matulis ka talaga, Tigas. Pero masaya ako para sa'yo ha. Ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Maayos na, Noel. Alam kong magiging masaya ang mga susunod nating laban. Lalo pat ganado ako. Napisa na ang aking mga anak. Tama lang. Dapat ganado ka. Alam mo bang dagdag pakainin yung mga inakay mo? Kaya kailangan mong manalo para may pambili tayo ng patuka. Wika ng binata. Bumalik na ito sa kinaroroonan nila Lucas. Sinabi ang mga nalaman mula kay Tikas. Aba, ay talaga nga naman. Napakatulis pala nitong si Tikas. Yan nga din ang sinabi ko sa kanya tay. Pero sa kabilang banda, hindi na tayo mag-aalalang maubos ng tuluyan ang lahi ni Tikas. May susunod na sa kanyang linya. Pag-uusap ng mag-ama. Napansin ng binata na tahimik si Lucas. Ninong,
Anong problema? Iniisip mo pa rin ba yung itim na manok kanina? Hindi yun ang gumugulo sa aking isipan, Noel. Nagsasagawa ko ng pag-aaral tungkol sa mga talunanon at meron akong natuklasan. Ewan ko lang kung totoo, pero ayon sa mga nabasa ko, tanging maharlikang talunanon lang ang maaaring magkaroon ng karapatang magparami. Sabay na napalingon ang tatlo nang tumilaok si Tikas. Ibig sabihin, si Tikas Ninong, isang maharlikang talunanon? Maaring ganun nga. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw, lalo pat may paparating tayong soldata. Hindi malayong magkabangga kayo ni Don Marcel. Ang mabuti pa, ihanda na lang natin ang mga manok. Hindi na ako makapag-antay sa mga mangyayari bukas. Wika ni Mang Deo. Gabi pa lang dinala na ang mga manok sa sabungan. Magiging masaya ang soldata bukas. Ikatlong araw ng pasabong. Kaya siguradong marami ang dadayo. Mukhang mapupuno ng husto ang oktagon. Wika ni Lucas. Tinignan ni Noel ang mga silid kung saan inilalagay ang mga manok na sasali sa laban. Sinubukan nitong hanapin ang sinasabi ni Lucas, ngunit nabigo ito. Mukhang wala sa listahan ng soldata ang manok nung Don Marcel. Hindi ko din sila napansin ng nakaraan. Pero malakas ang pakiramdam ko. Magpapakita sila ngayong araw. Tugon ni Lucas habang ipinapakita kay Noel ang linyada ng mga soldata. Kasali doon si Don Marcel. Tama ka nga, Ninong. Malaki nga ang posibilidad na magkakabangga tayo nila Don Marcel. Magkatapat ang soldata natin. Gusto mo bang makasagupa si Don Marcel? Hindi birong kalaban ng isang yun, Noel. Kagaya ni Mang Iko, hindi rin titigil ang isang yun hanggat hindi nakukuha ang gusto niya. Mas malala nga lang ang isang to. Kung ipagadya ng panahon, Ninong, bakit hindi? Nagawa nga nating pabagsakin si Mang Iko. Eto pa kayang si Don Marcel. Alam kong malaki ang tiwala mo kay Tikas. Pero tandaan mo, may hawak din silang talunanon. Tignan na lang natin kung ano mangyayari, Ninong. Hindi naman po sa nagpapakampante ako. Marami na kaming pinagdaanan ni Tikas. At ni minsan, hindi kami sumuko sa kahit kanino. Nalampasan namin silang lahat. Kaya nga nandito tayo ngayon eh. Wika ni Noel. Sabay lakad palabas ng kwarto. Saan ka naman pupunta? Magsisimula na ang soldata pagputok ng liwanag. Makikiramdam sa paligid, Ninong. Mukhang magiging masaya ang soldatang to. Wika ni Noel. Ilang minutong nakalipas. Tuluyan nang nagsimula ang soldata sa araw na yon. Isa-isang nagdatingan ang mga mananabong. Kagaya ng inaasahan ni Lucas. Maging ang mga kaalyado nitong mayayaman at politiko. Dumating na doon sa lugar. Pasensya na kung ngayon lang kami nakadalo, Lucas. Alam mo naman, may mga bagay tayong dapat unahin. Wika ng mayor. Masyado kayong nagpapabango ng pangalan sa mga tao, Mayor. Tatakbo ka ba sa susunod na halalan? Tanong ni Lucas. Hindi na siguro, Lucas. Kaya kailangan ko nang tapusin ang anumang proyektong nasimulan ko. Nang walang masabi ang susunod na magiging mayor kung sakali. Sinabi mo din yan sa akin nung nakaraang halalan. Pero heto ka pa rin ngayon. Mukhang mahihirapan kang iwanan ang pwesto mo, Mayor.
masyado kang mahal ng mga tao. Siguro nga. Pero nakakapagod na din ang maglingkod. Matanda na ako, Lucas eh. Kaya siguro, oras na para magpahinga. Kung sa bagay, tama ka naman doon, Mayor. O siya, pumasok na po kayo at may ihahanda kong magandang sorpresa ngayong araw. Siguraduhin mo lang na malilibang ako ha. Para sulit ang magiging pusta. Tugon ng Mayor. Matapos ay pumasok na ito ng sabungan. Ang kasunod na dumating, ang gobernador ng kanilang probinsya. Mukhang naging malalim ang usapan niyo ni Mayor ah. Bueno, tutuloy na ako. Nangangati yung palad ko eh. Mukhang seswertein ako ngayong araw, Lucas. Wika ng gobernador. Yun din ho ang pakiramdam ko, Gob. Kaya tumuloy ka na. Magsisimula na ang soldata! Wika ni Lucas. Matapos pumasok ng mga panauhin ay dumating si Noel. Tamang-tama lang ang dating mo. Magsisimula na tayo. Sige, Ninong. Iahanda ko lang ang mga manok. Pangalawa pa naman tayo sa lalaban, hindi ba? Tama ka. Pangalawa ka pang lalaban. Kaya ihanda mo na ang linyada mo. Tugon ni Lucas. Habang nag-uusap, nakita ng dalawa ang magarang sasakyan. Huminto ito sa harapan ng oktagon. Mukhang nandito na ang inaantay natin. Sige na, Noel. Pasisimulan ko na ang soldata! Wika ni Lucas. Matapos ay pumasok ito sa sabungan. Naiwan naman si Noel sa labas habang pinagmamasdan ang isang matabang lalaki. Nakasuot ng magarang damit. Punong-puno ng alahas ang katawan. Tinitigan ito ni Noel. Napagtanto na ito marahil ang sinasabi ng kanyang ninong Lucas. Napatingin sa kanya ang lalaki at tuminto sa harapan ng binata. Maaari bang linisin mo ang sapatos ko? Naputikan sa daan. Nagtaas ng kilay si Noel. Ngunit sinunod nito ang utos ng matanda. Magaling! Yan ang gusto ko sa mga utusan. Walang reklamo. Ngayon umalis ka sa dadaanan ko. Wika ni Don Marcel. Mabilis na tumabi si Noel habang nagkakamot ng ulo. Ang akala ko, sa kalsada lang may kamote. Meron din pala sa sabungan. Ay nako, mayayaman nga naman. Wika ng binata sa sarili habang naglalakad papasok sa kwarto ng kanilang mga manok. Nararamdaman ko. May isa pang kagaya ko dito, Noel. Ano sa tingin mo mangyayari? Tanong ni Tikas. Ito yung sinasabi ni Ninong. Nandito na makakalaban nating kagaya mo. Nakasalubong ko nga yung matabang may-ari. Napakayabang. Pangit naman. Gaya ng sinabi ko, masaya ang labang to. Sa wakas, muli ako makikipagtunggali sa isang kahuri. Wika ni Tikas. Habang nasa kalagitnaan ng paghahanda, pumasok si Mang Deo. Daladala ang isang kulungang naglalaman ng inahin at mga sisiw. Tay, bakit mo naman dinala dito yung mag-ina ni Tigas? Aba, syempre naman, bakit hindi ko dadalhin? Para ganahan ang pambato natin. Napailing na lang si Noel sa ginawa ng matanda. Ay nako, ang mabuti pa tulungan mo na lang ako dito. Mamaya, tatawagin na ang mga lalaban. Wika ni Noel. Kakasabi pa lang nito, narinig na nilang tinawag ang kanilang numero. Oh, tayo na ang susunod na lalaban.
Anong plano mo, Noel? Ganun pa rin, tay. Sunod lang sa agos. Walang plano. Kami na ni Tikas ang bahala. Tugon ni Noel. Tinanggal nito ang telang nakatakip sa mga kulungan. Laking gulat ni Mang Deo. Puro itim na manok ang dala ng binata. Ilalaban mo ang lahat ng talunanon. Hindi natin tiyak kung sino sa mga alaga natin ang makakatapat ng manok ni Don Marcel. Kaya dinala ko lahat. Ganun ba? Kung sa bagay tama ka nga naman. O siya, umakyat ka na. Nag-aantay ng mga tao. Wika ni Mang Deo. Sa labang yun, dinala ni Noel ang isa sa mga itim na manok. Ngunit hindi ang inaasahang kalaban ang nakatapat nito. Madaling naipanalo ng binata ang soldata, kaya naman nakabalik ito kagad sa kanilang silid. Mukhang matagal pa ang susunod na laban. Kaya hindi na ituloy ni Mang Deo ang sasabihin. Pumasok sa kwarto si Iking. Noel, sabi ni Manong Lucas, umakyat ka daw sa balkonahe niya. Lalaban ng manok ni Don Marcel. Wika nito. Dali-dali namang tumakbo si Noel paakyat ng balkonahe. Nang tumingin ito sa ruweda, nakita niyang hawak ng isang binata ang itim na manok. Nakikita mo ba ang binatang yan, Noel? Yan ang tauhan ni Don Marcel. Siya ang umahawak ng lahat ng ilalaban nilang manok. Wika ni Lucas. Nakikita ko, Ninong. At gaya nga ng sinabi mo, isang talonano ng hawak niya. Sayang, hindi kami nagkatapat kanina. Tugon ng binata. Alam na nito ang mangyayari at gaya ng inaasahan. Nanalo ang manok ni Don Marcel. Pagkatapos ng laban, tumingala ang binatang may hawak ng manok. Ngumiti sa kanila ni Lucas. May kayabangan din sa katawan ng batang yan. Pero hindi mo rin siya masisisi. Hawak ng isang prominenteng tao ang kanyang liig. Tama ka, Ninong. At mukhang kumpiyansa siya sa mga kakalabasan ng laban. Pasensya na, pero sa oras na magkatapat tayo, sisirain ko lahat ng pangarap mo at sisiguraduhin ko yun. Wika ni Noel. Nagpatuloy ang soldata. 2 laban lang ang nakalipas. Muli na naman silang tinawag. hindi pa din si Marcel ang katapat natin Mukhang malabo nang magkaharap pa kayo, Lucas. Wika ni Mang Deo. Huwag mo kong alalahanin, Deo. Si Noel ang isipin mo. Wala kong pakialam kung manalo o matalo si Don Marcel dito. Nakuha ko na ang gusto ko sa kanya. Mukhang silang dalawa ni Noel ang may kailangang ayusin. Tama kayo, Ninong. Para sa akin, hindi na pera ang pinag-uusapan dito, kundi kaninong manok ang pinakamalakas. Nangangati na yung pa ako Gustong gusto ko nang makatapat yung krisanto na yun Isasampal ko sa pagbumuka ng matabang amo niya ang katotohanan. Kalma lang, Noel. Darating tayo dyan, mahaba pa ang araw. Kaya maupo ka. Namnamin ang susunod nating panalo. Tignan mo ang ngiti sa mukha ng mga buhayan nating panauhin. Dito mo makikita ang totoo nilang pagkatao pagdating sa salapi. Wika ni Lucas. Sa haba ng panahong nagsasabong si Noel, natutunan itong basahin ang bawat reaksyon ng tao sa kanyang paligid. Isa ito sa mga itinuro ni Lucas sa kanya. Nakakaliw lang pagmasda ng mga taong masyadong mataas ang ekspektasyon. Dahil sa huli, sila lang din na nagtutulak sa sarili sa bangin ng pagkakalugmok.
Hindi ko nga malaman kung bakit may mga taong hindi makontento sa kung anong hawak nila. Minsan ko na ding napagdaanan ng pagkahayok sa panalo, Noel. Hindi magandang kinalabasan. Maging ang ninong Lucio mo. Alam mo naman ang naranasan niya, hindi ba? Kaya sa madaling salita, walang nananalo sa sugal. Walang nananalo, pero marami ang nagiging milyonaryo dahil sa swerte. Tama ka. Isa sa mga halimbawa ay si Don Marcel. Pero tignan mo, sa kabila ng kanyang kayamanan, ni minsan hindi nito naisip na huminto sa pagsusugal. Alam mo ba kung bakit? May hinahanap silang hindi nila makikita. Kahit gaano pa kalaking halaga ang itapal mo sa pagbumuka nila, magangad at magangad panid ang mga kagaya niyang gahaman. Nakakatakot ang mga ganyang uri ng tao. Handa silang pumatay para lang makuha ang gusto nila. Yan ang kamuntikan ko nang gawin. Kaya wag mo nang tularan, Noel. Matuto kang makontento sa kung anong meron tayo. Naiintindihan ko, Ninong. At gaya ng sinabi ko, wala na akong pakialam sa pera. Ang gusto ko lang patunayan kung sino ba talaga ang mas malakas sa mga alaga naming manok. Pag-uusap ng tatlo. Nang mga sandaling ito, kasalukuyang nakasalang sa ruweda ang manok na itim ni Don Marcel. Kalaban nito ang isang kilalang mananabong. Ngunit kahit gaano pa kamahal ang manok, kahit gaano kahusay ang kondisyon, kung talunanong manok ang kalaban nito, wala ring silbi ang lahat ng yun. Makalipas ang ilan pang soldata, nagpahinga ang kumiting nangangasiwa ng pagpapasabong. Kumain muna ang mga ito. Muling dinala ni Iking ang listahan kay Lucio. Napangiti siya dahil ang susunod na soldata ay pabor sa kanilang panig. Noel, maganda ka. Dahil ang sunod na 3 soldata ay para sa atin. At ang mas pinaka nakakapanabik, si Don Marcel ang katapat mo. Napatayo si Noel. Nilingon si Tikas. Narinig niyo yun, mga kaibigan? Maganda kayo. Dahil sunod-sunod na lalaban ng 3 sa inyo, kabilang ka na, Tikas. Wika ng binata. Sa pagtilaok ng mga talunanon, umalingaw-ngaw ang buong paligid, bagay na nakakuha ng atensyon ni Don Marcel. Laking gulat nito nang bigla siyang magsalita sa labas ng kanilang silid. Naglakad papasok ang matabang Don na parang bolang tinubuan ng paa at kamay. Mukhang nagkakasayang kayo dito. 1, 2, 3. Aba, 3 itim na manok. Crisanto, meron pa ba tayong itim na manok na hindi lumalaban? Wika ni Don Marcel. Meron pa tayong sapat na bilang ng manok na pwedeng ipangtapat sa kanila, Don Marcel. Huwag kayong mag-alala. Tugon ng lalaki na tinawag nitong Crisanto. Mag-alala? Wala akong pakialam sa mga manok na yan. Hanggat pinakikinabangan ko sila, mananatili kayo sa aking pangangalaga. At sa oras na wala na kayong silbi, itatapon ko na din kayo gaya ng iba. Wika ni Don Marcel. Kitang-kita ni Noel ang pagpipigil kay Crisanto. Nakaisip ito ng plano para pabagsakin ng matanda. Don Marcel, bawal ho kayong pumasok dito. Pero sige, hahayaan ko lang kayo dahil may gusto kong sabihin sa inyo eh. O sige, ikaw yung naglinis ng sapatos ko. Magsalita ka. Tandaan mong mabuti ang sasabihin ko dahil ito ang huling salita na maririnig mo sa akin.
Markahan mo rin ang petsang ito. Ito ang huling araw na aapa ka pa sa isang sabungan o kahit sa anong pasugalan. Lamok ka lang sa paningin ko, iyo. Pasalamat ka pa nga. Kinakausap kita. Sige lang po, Don Marcel. Tawanan niyo ako ngayon. Mamaya lang, mapapalitan ng iyak ang tawang yan. Bakit? Anong sinasabi mo? Tinatakot mo ba ako? Hindi ako marunong manakot. Pero kung natatakot ka, hindi ko na problema yon. Minsan, may ganun talaga akong epekto sa tao kahit wala naman akong ginagawa. Sige, kung talaga matapang ka, tatapatan ko kayabangan mo. Ipupusta ko lahat ng meron ako. At kapag sinabi kong lahat, maging ang mga ari-arian ko ay ibibigay ko sa iyo kung mananalo ka. Yun ay kung mananalo ka. Hindi ako nakikipagbiruan. Sa totoo lang, wala din akong pakialam sa kung anong meron ka. Ayos na sa akin mapatunayan sa lahat na kaya kitang talunin. Hindi rin ako nakikipagbiruan. Crisanto, kunin mo ang aking mga gamit. Wika ng Don. Dali-daling umalis si Crisanto. Nang bumalik ito ay may mga dalang papeles. Ang mga papeles na ito ay mga titulo at katunayan ng aking ari-arian. At ang maliit na libretang to, ang siyang magpapatunay ng aking perang nakatago sa bangko. Nakasulat din sa libreta ang isang katunayan na pinahihintulutan kung sino mang may hawak nito na gamitin ang perang naroon. Kung matatalo mo ko, mapapasa yung lahat ng to. Wika na Don Marcel. Sabay abot sa isa sa mga komite. Ganun ba? Kung ganun, magkita na lang tayo sa Rueda. Wika ni Noel. Iika-ikang lumabas ng silid si Don Marcel. Nang masiguradong wala na ito, saka nagsalita si Mang Deo. Noel, ano ka ba naman bata ka? Bakit mo hinamon ng ganon si Don Marcel? Siguradong masisimot ang lahat ng ari-arian natin kapag natalo tayo. Napangiti na lang si Noel. Maging kay Lucas, parang walang nangyari. Kumalma ho kayo, tay. May binabalak ako eh. Kaya huwag kang mag-alala. Akong bahala. Tugon ni Noel. Umakyat na ito sa Rueda dahil magsisimula na ang una sa 3 saldata. Nakita nito si Crisanto na nagtatanggal ng bahena ng tari ng manok. Kausap nito si Don Marcel. Dinig ni Noel kung paanong takutin ng Don ang tauhan. Sa oras na matalo ka, tandaan mo, Crisanto, papatayin kita. Gaya ng ginawa ko sa tatay at mga kapatid mo. Nanlaki ang mga mata ni Noel. Hindi nito akalaing ganong kadesperado si Don Marcel. Matapos makipag-usap, muli itong bumalik sa kanyang upuan. Samantalang si Crisanto naman, nakatayo lang habang nakatitig kay Noel. Maya-maya pa ay pinalapit na sila ng sentensyador. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Noel na kausapin si Crisanto. Crisanto ang pangalan mo, di ba? Narinig ko ang lahat ng pananakot sa'yo ni Don Marcel. Hahayaan mo na lang bang ganon ang ituring niya sa'yo? Hindi sumagot si Crisanto, kaya muling nagsalita si Noel. Gusto mo tulungan kita? Akong bahala. Sumunod ka lang sa plano ko. Muling wika ng binata. Matapos ay si Tikas naman ang kinausap nito. Malinaw, Noel. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa alaga nilang manok. Wika ni Tikas. Matapos dinala ito ng binata sa gitna ng ruweda, muling kinausap ni Noel si Crisanto. Hayaan mo nga mga manok ang kumilos, Crisanto.
Tumangulang si Crisanto. Alam ni Noel ng mga sandaling iyon. Nagawa niyang mapapayag ang binata sa gustong mangyari. Naging tabla ang laban sa unang saldata. Matapos ay muling bumaba ang dalawa. Pasimpleng lumabas si Crisanto. Tiniyak nitong hindi siya masusundan ng ibang tauhan ni Don Marcel. Pumasok ito sa loob ng silid nila Noel at kinausap ang binata. Ano ang binabalak mo? Bakit tinayaan mong maging tabla ang laban? Nang sa ganon, hindi maginala ang sukab mong amo. Ang susunod na saldata, hindi talonano ng gagamitin ko at sasadyain ko magpatalo para makampante si Don Marcel. Ngunit sa uli, hayaan nating maglaban ng pinakamalakas mong alaga at si Tikas. Sila ang magpapasya ng kapalaran ni Don Marcel. Tugon ni Noel. Ito nga ang nangyari sa ikalawang laban. Halos gumulong sa kakatawa si Don Marcel. Tahimik lang si Noel ng mga sandaling iyon hanggang sa sumapit ang ikatlong saldata. Umakyat ang dalawang binata. Dala ni Noel si Tikas at si Crisanto naman ang kanyang alagang talunanon. Kapwa nila ito inilagay sa ruweda. Naghiyawan ng mga tao dahil sa kilala ng mga ito si Tikas. Tikas, alam mo na ang gagawin. Ako nang bahala. Magtiwala ka lang. Tugon ni Tikas. Kapwa nagtanggal ng bahena ang dalawang binata. Nagkatinginan. Tumangulang si Crisanto at binitawan ang alaga. Nagkairiga ng mga ito. Nagsimulang magsalpukan. Ngunit pansin ni Noel na hindi ito nagkakatamaan. Napangiti ang binata dahil napagtanto nito ang gustong mangyari ng dalawang talunanon. Tumagal ng halos 15 minuto ang laban, pinakamahaba sa kasaysayan ng sabong, hanggang sa nalaglag na ang mga tari sa kanilang paa. Dito na nagsimula ang totoong salpukan ng dalawang talunanon. Nagiyawan ng mga tao dahil ngayon lang sila nagkaroon ng pagkakataon na makita ang ganong uri ng laban. Sa isip ni Noel, inaaliw lang ng dalawang talunanon ang mga tao. Tigas, oras na. Tapusin mo na ang laban. Ikaw naman, Gilas. Alam mo na ang gagawin. Wika ng dalawang binata. Nagsalpukan ang dalawang manok. Nang magpang-abot, sunod-sunod na palo ang pinakawalan ng mga ito. Hanggang sa tuluyang napuruhan ang alagang manok na Crisanto. Narinig nitong sumigaw si Don Marcel. Hindi sinasadyang nahulog ito sa balkonahing kinaroroonan. Gumulong ito pababa hanggang sa makaabot sa ruweda. Halos hindi na ito makatayo dahil sa sobrang katabaan. Kinailangan pa ng tulong ng ilang katao para makabangon ito. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang tumulong sa kanya. Habang nakaiga sa lapagang doon, nag-uusap naman ang dalawang binata. Ano ang susunod mong plano, Noel? Sabihan mo ang alaga mo, magkunwaring patay. Pag-uusap ng dalawa. Kinariyo ng sentensyador ang dalawang manok. Idineklarang panalo si Tikas. Hindi makapaniwala si Don Marcel sa nangyayari. Imposible! Hindi ako naniniwala. Sentensyador, ulitin mo ang pagkaryo. Pinabayaran ka, kaya gawin mo ng tamang trabaho mo. Tumigil ka na, Don Marcel. Tanggapin mo ang pagkatalo. Hindi maaari. Hindi ko matatanggap na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw ang masyadong nagpakampante. Kaya ngayon pagdusahan mo ang kinalabasan ng kayabangan mo. Hindi inakala ni Don Marcel na magkakatotoo ang sinabi ng binata. Nang araw na yon, nawala ang lahat ng ari-arian ni Don Marcel.
Tumupad ka sa kasunduan, Don Marcel. Nanalo kami ng patas at walang halong pandaraya. Kung sa tingin mo, mapapasayaw ang ari-arian ko. Ganun kadali? Nagkakamali kayo. Crisanto, kunin mo ang mga papeles. Pasensya na, Don Marcel. Tapos na ang panunungkulan ko sa'yo. Dito na magwawakas ang maraming taon ng pagsasakripisyo. Wika na Crisanto. At dahil hindi matanggap ng Don ang pagkatalo, inutusan nito ang mga tauhang patayin sila Noel. Wala kayong ititirang buhay. Patayin ang lahat ng tao na nandito sa oktagon! Nang marinig ito ni Noel, inutusan nito ang mga natitirang talunanon. Sinugod ang mga tauhan ni Don Marcel. Nagsigawan ng lahat ng makitang pinatay ng mga manok ang tauhan ng Don. Samantalang si Tikas, lumipad papunta kay Don Marcel. Walang tigil na pinupog ng palo. Nagkasugat-sugat ang Don. Dali-dali itong tumakbo palabas ng sabungan. Sumubsob sa putik na daanan. Yan ang dapat kalagyan ng isang baboy na hayok sa lahat ng bagay. Walang pagkakontento sa kung anong meron. Pagdusahan mo ang bunga ng iyong kayabangan. Wika ni Lucas. Simula ng araw na yun, hindi na muling nakita pa si Don Marcel sa mga sabungan. Gaya ng sinabi nito, napasa kamay ni Noel ang mga ari-arian na kalaunan ay natuklasang nakuha niya sa pamamagitan ng pananakot at panglalamang sa mga totoong may-ari. Ibinalik ng binata ang mga ari-arian at ang naiwang pera ipinagkalob nito kay Crisanto. Pero Noel, ikaw ang nanalo. Bakit mo binibigay sa akin? Kontento na ako sa kung anong meron ako. Kailangan mo to, Crisanto. Magsimula ka ng panibagong buhay. Gamitin mo ang perang to para gawin yun. Maraming salamat, Noel. Hanga din ako sa'yo. Hindi ka nasilaw sa kayamanan. Ang kayamanan ay pansamantala lang, Crisanto. Kung ano man ang meron tayo ngayon, hindi natin madadala sa kabilang buhay. Kaya matuto tayong makontento. Doon pa lang, masasabi kong nanalo ka na sa sugal ng buhay. Masyadong malalim ang mga salita mo. Pero salamat. Dahil nakikita ko sa iyo mga sinasabi mo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang kaganapang iyon, nagpa siya si Noel na pakawalan si Tikas at ang kanyang mga kaanak. Ngunit nagpumilit ang mga ito na manatili sa pangalaga ng binata. Tuloy pa rin ang negosyo ni Noel. Lalo lang itong lumago ng hindi namamalayan. Dahil sa mga kaganapan, natutunan ni Noel ang pinakamalaking aral sa buhay. Ito ay ang makontento sa kung anong meron. Dahil gaya ng sinabi ng tampok na karakter, saka mo lang masasabing nanalo ka sa sugal ng buhay sa oras na tumigil ka sa paghahanap. Sa paglipas sa mga taon, walang nakapagsabi kung ano ang nangyari kay Noel. Bigla itong nawala. Ayon sa mga nakakakilala, lumipat ng tahanan ng binata sa isang pribadong isla sa probinsya ng Guimaras. May ilan din nagsabi, nag-ibang bansa ito at doon nagretiro. Bagaman hindi naging malinaw ang nangyari kay Noel, nagsilbi itong inspirasyon sa karamihan ang naging buhay niya. Lalo na sa mga kabataang nakasalamuha ng binata nung mga panahong nagsisimula pa lang sila sa kanilang buhay. Maraming natulungan si Noel. Napagtapos ito ng pag-aaral sa kolehiyo ang maraming kabataan sa kanilang baryo. Nagpatayo ng isang gamutan gamit ang pera na mula kay Don Marcel. Kailanman ay hindi naging madamot ang binata sa lahat ng kayamanang natatamasa. May dahilan kung bakit siya ang pinili ng tadhana.
may dahilan kung bakit naibigay sa kanya si Tikas. Walang pagdadalawang isip na tumutulong si Noel sa lahat ng taong nangangailangan. Malaki ang pasasalamat ng binata na nagagawa niyang tumulong sa lahat ng nangangailangan sa tulong ng kanyang kaibigan na Engkantong Manok. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Sana magsilbing inspirasyon sa inyo yung kwento natin. Naway gamitin natin ang kayamanan sa tamang paraan at tumulong tayo sa kapwa. Yun lamang, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.